Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Близко. Hello guys, good evening. So before anything else, gusto ko lang sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig ngayon. So maraming salamat po. Okay? Sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Gayon din sa mga katulad ko na nandito lang din sa Pilipinas, maraming salamat po sa pagsuporta sa akin by means of liking, sharing, commenting at saka basta po yung lahat po ng mga ginagawa nyo sa mga videos na upload ko po dito sa channel natin. So maraming salamat po at sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa mga taga-ibang mundo naman, taga-ibang dimensyon na nanonood at nakikinig sa akin ngayon, I hope na okay din po kayo. Okay guys, hindi po muna ako umarap ngayon sa camera kasi po sobrang napapagod po ako kasi gagaling ko lang din kanina lang sa trabaho, and then ngayon gusto ko lang talaga malabas tong video na to since matagal na siyang nandito sa akin. Hindi ko siya malabas-labas kasi nga hinihintay ko sana na makapunta kami doon sa pinuntahan nga namin itong nakaraan ng family ko. Okay, paliwanag ko lang kasi medyo magulo. Okay, I'm sure na baka hindi nyo naiintindihan. And by the way pala, don't worry guys, hindi po ito yung talagang pinaka-video ko talaga na susunod. Sorry. Para lang tong bonus video kumbaga, ganyan. Para lang ma-share ko na yung kwento o yung videos na meron ako tungkol dun sa lugar na yon. Okay? So, ganito yon. So, mga nung February, pumunta kami ng mga ka-office mates ko doon sa place in Calatagan. Hindi ko na mabanggitin yung pangalan ng lugar, guys. Kasi baka may mga mabanggit ako and then baka mamaya magreklamo pa yung may-ari nun na parang nag-spread ako ng something na tungkol sa lugar na yon. Pero anyway, so ayun po. So it's a resort in Calatagan. Okay, ganun na lang ang sasabihin ko. Okay, so pumunta kami doon. Hindi naman siya ganun kamahal yung binayad namin doon. Although hindi din naman siya sobrang mura. So parang mid-range ba kumbaga. And then, nung pumunta kami doon, nagustuhan ko yung place. Okay? Nagandahan ako. Although may pagkaluma na siya, medyo may pagka-misteryoso talaga yung itsura ng lugar. Ako naman, kilala niyo naman ako, mahilig naman ako sa mga ganun-ganun mga bagay. And then, yung mga kasama ko is, nung una pa lang, meron na talaga silang nararamdaman na kakaiba dun sa place na yon. Okay? So, ako naman, since hindi naman open yung third eye ko, and hindi din naman ako masyadong attuned sa ganyan, although mahilig ako sa mga paranormal, wala naman akong naramdaman talaga personally, pero nagandahan ako talaga dun sa lugar at saka talagang nakikita na ako, kumbaga, ganyan. At okay din yung beach. Okay, by the way, ito, maiba lang tayo ng topic for a few minutes. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tubig doon nagpunta kami noon ng February. Ganito yung itsura niya. Okay, di ba malinaw, maganda. Actually, meron pa nga akong mga ginawang parang video na pa ako doon. Kasi ang ganda ng place para sa akin kasi meron pa siyang parang kubo-kubo na nasa gitna ng water. Ito yung mga sinabi ko noong time na yon kasi nga sobrang na-impress ako sa lugar. Guys, good afternoon. So, nandito ako ngayon sa beach. Ayan, so ang ganda dito. So, sobrang linaw ng tubig. Kung makikita nyo lang yan. Ayan. Okay, so ayaw ko, pagdating ko dito sa beach na to, pakiramdam ko parang nabawasan yung pag-ubo-ubo ko. Although medyo inuubo pa rin ako, pero parang nabawasan. Siguro nakatulong yung magandang, yung fresh na simoy ng hangin, ng simoy nitong dagat. Kaya hindi na ako masyado inuubo. Tsaka feeling ko parang nawala yung sipon ko. Ewan ko ba, ngayon hindi pa ako naliligo kasi parang mag-4 o'clock pa lang. Medyo mainit pa. Hindi ako nakapagdala ng sunblock. Okay, so ayaw kong magka-sunburn at ayaw ko rin syempre gumitin as much as possible. Pero ito, parang mas maganda yata pag dito. Ayan.
picture nga lang ako. Ayan, hindi ko nadala yung dala ko, iniwan ko dun sa pinag-i-stayan namin. So, nandito ako sa parang floating siya na parang ano lang, yung anong bangka. So, ayun. So, sobrang nag-i-enjoy talaga ako dito. So, sa wakas, natupad yung aking wish na makapaligo sa ano, or makapunta sa beach kasi hindi kami nakapunta ng beach. Nakapunta kami ng beach pero ang pangit ng beach na pinuntahan namin nung nakaraan kaya hindi kami naligo. Pero ito, sobrang ganda. Natutuwa ako. Sobrang sulit ng lugar. At sobrang napakaliwalas talaga ng place. So, ang place na to ay sa Sunrise Cove sa Calatagan. So, if you have the chance na pumunta dito sa lugar na to, definitely do so. Ayun lang. Sobrang nag-i-enjoy ako at parang feeling ko lumalakas ako by the second dito. Habang nilalanghap ko yung sariwang simoy ng hangin dito sa may dagat. Okay, so ayun lang muna. So, take care. Okay, so ayun nga, sobrang natuwa talaga ako sa lugar na yon. Sobrang gustong-gusto ko siya. However, ayun nga, so syempre umalis na nga kami doon. Okay, mamaya ako na i-share sa inyo kung ano mga nangyari doon sa first time na nagpunta ako. Okay, kukwento ko lang ng mabilis lang. So ayun nga, and then ito nga mga kasama ko dito sa bahay, yung mga kapatid ko, yung mami ko, nag-decide kami na magkaroon nga ng family outing. Kasi nga, as much as possible, every year, lumalabas kami as a family para makapag-bonding at the same time makapunta sa ibang lugar para makapag-enjoy ng summer, etc. So, tinanong ako kung may masasuggest ako, and then, of course, since sobrang nagandahan nga ako sa place na yun at gusto ko nga ma-experience yung experience ng iba mga kasama ko, sinuggest ko na doon kami pumunta. Okay, since talagang build up ko yung lugar, sabi ko ang ganda-ganda dun sa lugar na yon, sobrang nakakatuwa, sobrang hindi sila magsisisi, etc. Kasi naman, based nga dun sa mga nakita ko at na-experience ko, sobrang nakakatuwa talaga, sobrang maganda nga yung place at saka malinaw yung tubig, malinis, nakikita ko yung mga corals, nakikita ko yung mga isda, tsaka mababaw lang yung tubig. Okay? Then lo and behold, okay, talagang napahiya talaga ako. Ito na yung itsura na ang tubig niya ngayon. Okay, diba? So, okay, ako naman, ang sabi naman kasi sa akin high tide daw. So, inisip ko, okay, high tide. Siguro kapag low tide, medyo mas malinaw na konti or what. Although luminaw naman siya, but still, hindi pa rin eh. Hindi pa rin ganun. At saka maraming seaweeds. At saka, basta. At saka naging medyo madumi. Kasi siguro nga, peak season ngayon, maraming mga tao nagpupunta. And then of course, ang mga turista talaga, kahit kailan, hindi talaga mapagsabihan na doon ka para mag-enjoy ng kalikasan, ganyan, mag-swimming. Hindi para magkalat at sirain yung kalikasan. Talagang hirap talaga pakiusapan ng mga ibang mga tao na huwag magkakalat o yung mga dumi-dumi nila, dali nila somewhere sa basurahan, i-dispose nila properly. Pero yun, nagkakalat sila kaya ang pumapangit tuloy yung lugar, okay. So, ganun na lang ang masasabi ko. So, ayun. So, in a nutshell, hindi ako masyado natuwa with regard doon sa place, okay. So, tawag nito, ayun. So, sayang talaga. Pero ito pa. So, yun nga, sabi ko nga, di ba? Bumalik kami doon sa lugar na yon kasi nga gusto ko yung parang sinuggest ko kasi nga yung mga kasama ko doon naka-experience ng mga paranormal. Okay, may mga nakikita sila. And then, nung nag-take ako ng mga pictures dun sa lugar na yon, sinabi rin sa akin nila Sak, okay, at saka ni Moy, na meron daw talagang mga multo doon sa lugar niya. At hindi lang multo, kung hindi mga para mga elemento pa, yung mga ganyan. At actually, ano nga daw tawag nito, ang nangyari itong mga kasama ko, na patunayan, actually parang nagpapatunay lang talaga na totoo yung mga sinasabi ng mga kasama ko doon. So ito na nga yung papakita ko sa inyo ngayon, okay? So ito po, okay, ito po yung unang conversation po regarding doon sa mga nakikita nga, nagpapakita nga doon sa lugar na yon. So usapan po ito ng mga lalaki tsaka yung isang kasama ko po. I-blur out ko na lang po yung face nung isa kasi po ayaw po niya talaga
kita dito sa YouTube. Okay, kasi po, basta ayaw niya lang. Okay. But anyway, ito po. Sana po maintindihan po ninyo kasi po ni-record ko lang, tinake ko lang po itong video na to. Although alam naman po nilang take ko to, so don't worry. Ayan po, sana marinig po nyo ng mabuti. Ito po yung usapan po nila sa mga experiences nila. Papasok ko sa girl's bedroom, I saw two something. One boy and one girl. Yung isa, yung boy, malapit sa restroom. Nila, doon. Kasi yung restroom nila dito lang. Ano yung itsura ng boy at girl? Yung itsura ng boy, specifically, is naka-white lang siya. Hindi ko alam kung barong Tagalog or something. Basta white lang. Boy as in boy na bata? Hindi. Man. Tapos yung girl is pag ganyan-ganyan, no? Pag ganyan-ganyan. Pabalik-balik lang. Oo, Diyan sa baba yun na. Hindi sa baba. Dito sa girls. May CR ba sa So, loob niya? dyan sa loob nito. Pag ganyan-ganyan, palakad-lakad. Pag ganyan-ganyan. You mean inside or dito sa ano? Inside. The girl's bedroom. Para siyang naiirita kasi maraming tao. I cannot identify if she's mad dahil may privacy niya or room niya ba yan or something. I don't know. Pero meron pa isang guy na nakatayo malapit sa door. Tapos may yung girl na pag ganyan. So may ano to, no? She's pacing back and forth. Isa lalaki sa may sopa. May sopa na kahoy. Sa lalaki, harmless lang para sa akin eh. Bakit mas scared ka dun? Ayoko ng gano'n. Pero sa baba, di ba nakakita ka? Hindi ko naman nakita, hindi ko tinignan, pero nararamdaman ko rin. Kasi ako nakakaramdam din. Pero dito, mas marami. Ako nakakaramdam, nakakita. Pati emotions, nararamdaman ko. Ako, Mas gusto ko dito, open. ano lang, Ayoko ramdam dun sa- lang, parang, gano'n. Dito, kasi parang dito Di ba mas sa side mabigat na to, dito? Iba lang yung feeling ko. and this one. Pag pinasok ko siya ng This gano'n, part. hindi ko alam kung ano meron. Hmm. Ako hindi ako nakakaramdam. This Pero one, sa baba, Pero yung although meron parang aura lang. Parang bigat Oo, na. May aura ambulance. yun. Yung pag... So now, I'm not sure bakit mas takot ka sa baba. Siguro may emotional connection sa kung ano mararamdaman mo ngayon. Hindi, feeling ko Pero- hindi dito kasi open siya, mas okay. Oh, meron daw meron daw babae diyan pa balik-balik daw sa loob ng kwarto niyo. Ay, joke. Oo. Ayun. Meron siya, pag ganyan nga. Balik-balik yung babae Facing dun sa back and kwarto forth. niyan, sabi daw. Parang siyang gusto niya lang parang naiirita siya na there's so many people. Just for me. Naiirita siya na there's so many people Ay, inside this room. This Bada particular kayo. room. Nung kami dalawa lang ni Kaki kanina, meron dong lalaki na naka-cross ng arms, tinitingnan kami dalawa. Saan? Down. Sa baba? Oo, tinitingnan lang kami. Ganun. Okay lang, harmless. Oo, harmless. Kaya nga, I'm not scared. Kasi parang, tinitingnan niya lang. Ay, ayoko na. Kasi Natutulog si Kaki. Eh dito, parang kasi siyang meron siyang agitated siya na parang ang daming tao, parang ganun, yung feeling niya. Pabalik-balik siya. Siya meron pa. Pero, Yun. naiinis ako sa mga usapan. Kaya nga, dapat hindi kasi siya pinag-uusapan. Oo, may multo daw kasi. Hindi. Hindi. Like, dyan sa CR, meron Saan ako kayo nakita dyan, dalawa sa nag-uusap? CR. Hindi. Dyan sa Pala likod, yun. meron ako dyan sa likod. Na-feel ko dyan. Sabi ko, di ba, I feel something like here, and here, and there, and here. Pero kasi, So hindi they're ko nakita. everywhere. Or joke. Here There they was only are. one time na nakita ko, pero ano yun, parang sobrang, And there is a little girl who is amazed sa toy mo. Ah, Yung talaga? kay Clark. Sige, mabuti yan. Joke. hindi nga, natutuwa nga ako. Hindi ako nag-joke, natutuwa ako. A little girl. Ayan siya, dyan Ayan nakaupo sa bed mo. Isang siya Okay. huwag mo na ituro. Ay, sorry. Okay lang, ano ka ba? Diyan ako matutulog eh. Hindi nga, nakikita ko eh. As long as it's harmless, okay lang. It's harmless. Pero yung nandito sa room ng girls, the girl Patayin is mo yan facing back siya. and forth.
agitated siya kasi yung daming tao sa room. Hindi ko alam kung room niya yun or ano. So parang siguro hindi ka makakatulog dyan. Ayun nga, yung pwesto mo nga, yun yan. What's your take? Like, Ako kasi hindi naman ako nakakakita pero interesado ako sa mga ganyan. Ako nakakakita ako. Dito ako sa sofa, sa Nigaan Arvin, dyan ako, mas open. nakakita ko once. Ako nakakita ako. Sa curtain, parang ganun. Ano yung curtain? Yung drop ng curtain. Tapos yun doon yung paano Doon nga dapat kami. girl na naghaharang dun sa curtain. Pati dyan, ma'am, si Sahod dyan sa baba, dyan, sa Yung sa gilid. amin. Sobrang 80s, sobrang 80s. I mean, sa amin sa... Hindi ko alam, basta dito sa baba, ay 80s. Dito sa girls, So, merong you lalaki don't wanna- sa CR. Bukas na Tapos umaga. merong babae dito, facing back and forth. Tapos Okay, Sam. sa baba, may lalaki lang. Lalaki lang. Why 80s? Tingin mo ba Sobrang may ano laki. pa siya? stay. May gagawin pa siya? Ay, hindi naman ako nakakaramdam. Hindi, natutulog naman kami ni Kaki. Sisilip niya lang ako eh. Sisilip niya ako tulog ako, sisilip niya tulog si Kaki. Tapos nakakross lang yung arms niya natin. Tinitingnan niya ako. Dito sa taas, wala naman ako. Isn't it your kuya? Ha? Siya may kuya? May kuya wala duda. Tangina. Dun plano kong matulog sa dulong-dulo. Tabi ng bintana. Ano Ako bag din mo, eh. di ba? Gusto ko talaga Kasi dito. iba yung bag. Dito na lang sa Pagka meron din dito. Dito medyo mabigat talaga kasi may babaeng Sa pabalik-balik. room nga ng girls. Sa Hindi girls. dito nga. Meron din. Bakit naman eh? Oo nga, wala namang mapapwestuhan sa inyo lahat. Akin Alam mo naman kasi. meron. Yung bigat lang na. Hindi ko siya inaano kasi wala naman kasi akong ganyan. Kasi- Pero iba lang talaga yung feeling na ano. Alam mo sa'yo? Ganito na lang. Kasi ako, kapag may naramdaman, Mamshi, kaya ko naman maglakad na Hindi ko alam dead dahil na. parang Pero kanina, Mamshi, napatakbo ko. Hindi ko kineri. Hindi ko siya kineri. Ay, Sa hagdan, Mamshi. Hindi ko siya kineri. Patakbo ko. Lalaki yun eh. Alam ko na kung bakit. Hindi naman kasi Actually, ako tao ako- na Ano, bakit? Pero I Yung know connection there's mo, an entity. yung- Hindi ko lang siguro alam baka. Kasi masyado siyang stricto eh. Nakakross yung arms niya. Yung daddy mo stricto. About you being... Siguro. Pero doon sa Pero baba, wala for naman me, ako he's sa- harmless. Kung para dito sa Tayo, girl, wala dito tayo. sa loob ng room na to. Tatakot ako, Ako nga doon Mamshi. kasi. Talaga, madam! Ayoko nang... Magturo ka na, turo na ako na. Alam mo kung Magalit saan na ako tutulog? pag-iwan Tanong mo siya. kay Bax. Bax na ako tutulog. Sino mo bumantay sa akin? Mami ka, ayoko matulog. Yung babae dito Ay, sa yung room na to, channeling. parang agitated siya eh. Kung gusto nyo, dito na lang. Tapos, andun pa siya lagi nakatayo sa pwesto ni Boss Am. Buti na lang nandiyan si Boss Am. Kanina kasi pag silip ko, nagaganyan si Boss Am sa kakaligo na lang. Tapos nakita ko nakatayo yung babae, yung parang nagigalit. Hindi ko masabi sa kanya na, may yung babae dyan sa likod mo, sa gilid mo na nagigalit. Ano yung tsura ng babae pala? Naka-gown siya na hanggang dito. Nandito yung gown niya. Gown na Na white, I mga- suppose. Curly yung- Flowers. Wavy yung hair niya. Naka-down lang yung hair niya. Pero hindi naman siya, no? Yung Hindi siya tipong... naka-makeup. So hindi yung tipong pinakita kung paano siya namatay. Yung Hindi. mga tipong... Hindi. Oh. It's a repetition of events. Kung ano yung ginagawa niya in her everyday life. Naka-gown. So nung nabubuhay pa siya, I suppose. Nightgown, ganun. Hindi So, parang lingerie. ano, Parang ano- Naka-gown na pang pantulog. Kamison, Hindi ko alam siguro. kung pantulog yun, pero alam ko pantulog. Kami Ay, solid. parang ganyan. Yung pag ganyan hanggang dito, tapos may pagpabuka hanggang dito, pag Ay, ganun. Joshua, naku. Tapos lazy. Ganyan, lazy dito. Yung nakakatulong sa akin. Tapos palakad-lakad siya pag ganyan. Hindi ako makatay. Tapos naiirita siya. Hindi na ako Tapos mag-CCR. Parang ganyan. Siya pala. Tapos tinitingnan niya yung mga natutulog, naiinis siya Ay, kay ano? Jalexa. Yun nga. Ay, Bakit siya na-schedule? Si Jalexa, ay ito, yung hinihigaan mo, di ba dito? Tapos katabi mo si Jalexa. Yun. Wala ko dyan. Basta ako Nung dito part lang. na yun, pag ganun, palakad-lakad siya. Tapos tumitigil siya dun sa part ni Boss Ann, tapos naiinis siya kasi maraming tao sa room niya. Ay, hindi ko alam kung room niya. Oo, parang gano'n. Parang ganun yung feeling Warla ko. siya. Oo. Kasi may... Parang invasion of privacy. Parang ganun. Pero sa baba, okay lang. Yung lalaki lang yun. I don't care kung lalaki Ay, lang. kung lalaki ko, go na tayo. Ayoko mag-channel ng ganyan. Hindi.
Boys hunt. Wala naman siyang Hindi man ginagawa. natin maano si Sam kung ayaw. Basta yun. Gwapo ba yun lalaki? Matanda na siya. Ay, matanda na pala yun. Hindi, madam. Kahit gwapo pa yun, patay na yun. Kaluluwa na Carry yun. lang. At least parang makikilala ko siya. Tapos parang Okay. Sasamahan mo kayo. Ma'am, huwag tayo matulog. Yung May, ubiyaw ako may matulog. batang babae dyan, no? Yung Iyak nakapusa na nga. ako ni QA Ayoko Clark. na ganyan. Okay, Kinis, sige. naiyak na ako. Na. Kinis Ano yan? Tapos yung video. Tapos kanina meron dun babae na trigger ako umiyak. Si Tatyata niya. Okay. Nasa CR banda. Mga paniki. Tagal ko palang maligo sa siya. Tapos, I send someone from here. Dito sa CR Yeah. dito. Tapos sabi niya, di ba gusto mo na magpakamatay? Hindi ka napasok ka na dito. Magaling siya sa akin. Yeah. Tapos, ano, narinig ko sobrang sabi ano ng siya. kuya ko, huwag mo gagawin yun. Don't do that. Kung gagawin yung kuya ko. Naririnig ko lang ang boss ng kuya ko. Tapos nakikita ko, sabi niya, hindi ka napasok ka na dito. Di ba gusto mo na magpakamatay din? Itong CR na to, kaya ayaw mas CR na yan. Yes. Actually, nung umiihi ako, sobrang bigat na hinihilan niya yung Dito, titi ko itong talaga. CR na to. Oh. Pero sinamahan Ma'am, ko. siya bastos ng multo na yan, ha? So, ibig sabihin siguro talaga, baka mamaya, mali lang ako. Buti na nagpaprito ako, tapos siguro tinuturuan ako ng kuya ko sa amin, don't do that, don't do that. Gumaganon yung kuya ko. Ako wala akong naano dito sa Ihi ako taas. dyan na. Kerry, happy ako dito sa taas. Sige. I'm happy Kaya down natin si Sam. stairs. Hindi talaga ako makakababa. Pero tayo, matulog tayo sa baba. Ako mas komportable ako sa baba. Tabi kayo kay Franz, tabi yan. Kung maluwag pa yung kila Franz. Mas okay ako sa baba kasi dito. Okay lang. Kasi ang dami dito negative negative magnetic Dito sa Ito taas? na ako matutulog. Oo, wala naman. Ano masaya rin? Huwag ka na matulog, Clark. Inaantok. Okay, so yan. So, yun yung mga experiences nila. Yung may mga nakakita nga silang babae, ganyan. Meron nga daw lalaking matanda dun sa baba. Kasi dalawa po yun. Meron pong, ang nirent namin yung parang isang room na malaki sa taas. Then sa baba nun meron pang isang room. Okay, so dun yung mga lalaki sa baba, yung mga babae na yung nasa taas. Okay, so ayan, so may mga naparamdam nga. So ako naman, syempre excited ako. Talagang, wini-wish ko talaga na may experience din ako. Pero unfortunately, talagang wala eh. Wala talaga akong nakita. Although natulog na nga ako mag-isa kasi hindi ako natulog doon sa kwarto ng mga lalaki o sa kwarto ng mga babae. Mag-isa ako natulog sa sala. Okay? So yan, ipapakita ko po sa inyo kung ano pong itsura po ng tululugan ko. Okay? So yan yung nakaupo po ako na may hawak-hawak po na hawak-hawak na manika. Yan po yung kasama kong manika po ng timing kasi every time po nagka-travel ako, may kasama po akong manika kapag ganyan magbabakasyon para po ma-take ko pong opportunity para makapag-shoot ng mga pictures na interesting na pwede kong i-post online. Okay? Kasi nga, if you're not following me on Instagram, puro halos puro tungkol sa manika po yung mga pinapost ko po doon. Maliban sa mga paisa-isa mga pictures ko, mga selfie ko, ganyan. So yeah, yung pakifollow nga po pala ako. So yun po, Dalson's Books. Anyway, so yun po. Okay, so doon po ako natulog. Okay, kasama po yung manikang yan. And then sabi nga rin, may later ko na po pala sasabihin yung tungkol sa inyo. Bagay na yan. So isang araw lang po kami doon, nagstay. Okay, nag-overnight lang kami. Then kinabukasan, ito palang mga babae, meron din silang mga experiences doon sa lugar na yon. At ito na nga, so pakinggan po natin kung ano po yung mga experiences nila. Kinantaran ko sa kanya, may nagsisinungaling ako. Kinantaran ako ng bulto ko. Hindi siya nagkaroon. Hindi niya kasi akalain na merong turn eye sa Si Desiree. ano yung nangyari? Mamaya na, ayan, kwento lang. Ayun na, sige na. Ayun lang, kasi alam mo yung bangungot na ano, yung bangungot na parang nagising ka na pero hindi ka nagising. Oh my God! Nakikita kita kanina mamaya. Oo, iniwan ko ba naman dun? Mukhang peaceful ka naman. Ano ka ito kasi mo? Basta kami ni Mika, usapan namin magkasama kami. Sa hirap at ginhawa pupunta dito. May matutulog talaga ako, pero buti ko. Hindi ako iniwan. Pero
yung first na bango mo. Tapos yung nagising na ako, nag-try ko nandun na si Misha. Nandun naman si Misha sa akin sila. Nandun naman si Misha. So, tulog na lang ako. Try ko ulit tutulog. Pero nung tinay ko na second time, bumalik siya. Ano ba yung napapaninigipin mo? Hindi siya pa nag-iinit. Anong nakikita mo rather? Parang kala niya gising siya. Sleep paralysis. Conscious na ako, tapos hindi ko magalaw yung buka. Ay! Anong pakiramdam mo? Yung nakadagan sa'yo? Eh, dun nga doon ata yung nakapwesto. Irritated siya kasi ang daming tao. Tapos nagharang pa tayo ng ano dito. Ate, hindi kang lang doon. Doon kami natakot. Sabi kayo na pasok ka dito, gusto mo makakamatan, pasok ka dito. Pero si Prentice, hindi niya masyado nararamdaman yung sa mga. Ano yung mas pinaka-nararamdaman? Yung sa patagan, yung kay Sam. Kay Sam. Si Sam, talaga Ang kahit galing anong kasi pilit namin. nagkakwento ka sa kanya, saktong-sakto. Kung pagkakaano, saktong-sakto kung ano yung sinabi ni Sam, galing din sa kanya. Sabi ni Sam, ngayon lang, hindi naman daw siya makaano siya ngayon. Pero yun daw talaga, hindi niya daw kailangan. Kahit hindi niya kita, ang ramdam niya lang talagang parang tapos ayaw niya na yung may hug. So may tataw niya yung mga spaces sa stairs. Doon, nakita daw niya. Pero sabi ni, Pero ba't sinasabi? Si Pauline nga diba sabi kanina, sabi niya, tinakbo daw niya yung bilis daw niya umakso. Ganun din ginawa ni Sam. Tapos ngayon daw, parang hindi na daw niya kayang gawin. Pero kagabi daw, kaya pala hingal na hingal. Ano nangyari sa'yo? Ngayon ko lang Sam din daw na-realize ganun din. na something. Pero sabi ni, Akin pa nagpasama. Ano ba yan? hindi sabi ni Dee, hindi daw yun Hindi daw yun yung tao doon, hindi daw. Ito pa si Mika. Pero sinisilip-silip lang doon. May Mika na solo. Ano ba daw nangyari kayo? Nasa kwarto ba kami? Hindi kami sumasagot kay Pauline. Ano ba yung nangyari? Ang ingay niyo. Napunta pala sa tayo natin. Mamaya na tayo mag-usap, Mika. Ano ba? Kasi ito na ano ako, tapos kasi dun sa may, ito, di ba may maniga siya dun. So sabi ni Dee, may mata doon. Gusto yung naroon. Sabi niya, okay lang doon sa kanya. Nakaupo daw dun sa ano. Sa higaan. So sa kanya, okay lang. Kahit nagkakwentuhan kami, nandun lang doon. Basta At yung least nandun hindi sila harmful. Hindi siya lang, i-repeat. Hindi na sa kwarto. Dapat kasi hindi natin ang kandila. Bago umalis. Hindi naman siguro. Tapos nung nag-video okay nga daw, girl, nag-video okay daw tayo, sigaw daw na siguro yung babae sa kwarto. Parang naiiyak. Ano sinasabi mo? Basta tumitingin daw. Oo, tumitingin daw, sabi niya. Umaga pa lang. Sobrang takinatan na siya. Kasi ano nila, Just dahil daw ba yung, boses natin, dahil daw ba yung, down, ano, dahil daw ba yung mga gamit daw doon. Kaya ngayon ko na bumalik sa kwarto ng girl. Mag-isa ka nila ba yung tulog? Ay, dalawa pa kami. Daw sa ni Misha, hindi mo namin sinabi. Tawag si Mika, questionable siya. Lumabas sa kwarto eh. Mismo sa kwarto. Binila, bakit? Diba? Si Mika na yung kasi mo na siya kapag niyo po pa. Kasi wait lang naman. Hindi ko kami ng mga post na kasi hindi na palik sa si Michelle. Go. Si Misha. Tulog po. Pero si Misha, Misha, may do something to sa room. Alam mo sabi, naghanap ko siya ng shirt. Sabi niya, boss, meron talaga ang dumi-dumi na dito. Parang ibig sabihin, marami doon sa ang term niya, maraming dumi dito, hindi nila nililinis. So maraming loss na naso. Okay lang yan, gawagin siya. Parang okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya. Pero alam niya. Pero alam niya na may ano kaya di siya rin naman? Ano naman ako? Kaya lalo hindi na. Kasi yung itsurahan nun, para sa abandoned na. Lumano na. Diba? Nasabi nag-iinom na kaganan, okay. Yun ako matulog. Hindi ko alam, hindi naman posibleng design lang yun. Parang feeling ko abandoned. Kulit na yung bahay na yun. Oo. Buti na lang peaceful yung tulog. Tapos nakakatakot ba kayo? Harap na tulog. Describe yung itsura. Yung tulog. Tulog eh. Pati yung Pakailam eh. Parang nakapantulog daw na Parang ano, night gown, gano'n. Mga 80s tapos pati yung hair parang wavy daw na ano.
Tapos, sino ba yung nakaganon? Yung matanda. Yung nasa boys na ano. Wait lang. Hindi ko nga. Pagising, Hindi naman pagising, or what, hindi. na ayaw. Pagising daw hindi nakikita. Parang tinitignan daw sila. Sino? Ay, sa Hindi, babae. sa boys. Pero sumisilip lang naman. Yung sa boys, boy or girl. Tapos parang ano daw, yung gamit ni Dave nasa gilid ng bed. Tapos inakyat daw sa bed. Ha? Yung gamit. Yung gamit daw na pinasok na sa bed. Eh wala naman daw tao. Wala naman. Imposible naman yung malalala. Kasi naiwan siya dun, diba? Parang nililigpit. Naman dito tayo lahat. Matulog siya. Takot nga si Sam kasi ginulog ay parang minulog nila yung mga ano, yung mga gamit. Oo. Takot sila. Kasi baka yun yung cause back sa tao doon. Okay. Naalala ko tuloy talaga. Buti na lang hindi ka nag-ulit. Buti nag-ite siya ng morning. Doon ka naman, bala ko mag-share kasi Hanggang kanina eh. Kakanta ka lang. Kaya sa nasa bed, voice ako, walang girl. gagawin. Ako, na ano, ako hindi naman pala ako matulog doon. Ganun na talaga yung Ang dami-dami space. Pala mo ako. Hindi ako voice kanina. Kaya pag-gising ko, bakit pa walang tao? Saan siguro? Si Carol talaga eh. Diyos ko si Carol ayaw na bumalik sa tulog. Ang hirap maging guard. Tapos mananakot sila. Yung gusto mo na matulog, yung matutulog na sila lahat. Okay, tutulog. Bigla nagkuntuan mo ka. Sige, hindi na ako matulog dito na ako. Nasa yung sa pagpasok namin sa kwarto ng boys, nandun pa rin Hindi ko din kayo nakatayo sa gilid ng aircon. Nandun pa rin daw sa observe lang. Kasi tawang-tawa talaga ako. Hindi ko alam kung matatawa kung makahangkas sa kanya. Kay Roxy. Yung pinatay na nga, sabi ko patay yung ilaw. Sabi nung Roxy, pagpatay ng ilaw, ay, hindi ko kaya. Ay, so matulog kayo bukas. Oo. Kasi ang plano sana, yung ano lang, like sa CR lang. Oo, na ganun. So, si Brox hindi naman yun matatakotin, di ba? Pagkapatay pa lang niya, ilang ano pa Binuksan lang niya. binuksan niya, hindi ko niya kaya. Tapos sinilan niya yung kutsa niya. Lumapit siya sa amin, hindi niya kaya. Talaga? Si Pops? Bakit ganun? Yung ganun? Tinatak yung foam niya. Diba? Ano daw yun Pero hindi siya nakakita, hindi siya nakaramdam. Pero ibalikan na. Ganun talaga. Ako din ganun eh. Hindi ako nakakita, hindi ako nakakaramdam. Pero pag kunyari Hindi niya kinaya. wala na, praning na ako. Hinila niya ako. Akala ko nga doon sa may paa. Nung wala ka nga lang doon sa ano, yung pag-gising ko, nalimpungatan ako, wala ka. Tulog siya gabi. Kasi mo tulog doon. Sa room? Oo, hindi pa talaga. Ano naman naramdaman? Hindi ko lang tulog. Yun nga, ganun mo rin yun. Grabe yung tapos na yung Tayo lahat maligo sa kwarto ng boys. Sabay-sabay tayo, mahal. Sige pa, sige Hindi pa. ko sa bahay na lang ako. Ano pa? Ano pa nakakatakot? Ako na ako nalilig. Sa bahay na lang ako din. Buti na naligo na ako gabi na hindi ko pa alam na may gano'n. So buti na nagpaano ako, naligo-ligo ako. Buti nigang hindi ko na nag-aabang. Ay, iniwan ka namin doon. Biwi ako bukas sa piso. Sa kwarto ng boys to, ha? Dahil hindi ko na kaya. Kasi di ba pag sara kasi nung door ng sa CR ng boys, sobrang laking salamin. Tapos kita mo talaga yung ano. Kaya na pagsara mo gano'n. Yun nga yung takot ko eh. Yung pagsara mo ng salamin, may makita mo yung reflection ng takot. Yung pinaka. Yun din yung takot niya kanina. Sikat naman na boss. Happy. Hayop ka. Nawala yung antok ko, ma'am. Ano si Kaki? Ano si Kaki nagsulo pa naman. Hindi naman natamaan si Kaki. Sko, uminom ka ba naman ng ilang mucho dito bago ka mo? Kailan yata? Actually, hindi ko din siya masisi kung dito siya uminom. Kasi ganun din yung nararamdaman ko ngayon. Masarap naman. Ang sarap doon ng pakaramdam niya kami. I-award mo na lang siya sa ano. Nag-usap na kami kagabi. Ngayon sabi niya, ano. Yun nga, yung dalawa, si Melvin tsaka si Kaki, di naman daw sila makatulog kasi ano, nandun nga daw to sa Kaya nga, wala sila. Oo, ba't di pa kayo natutulog? Eh, wala po kaming pwesto. Sabi ko doon kayo sa girls, ayaw naman, nahiya sila. Nagulat sila. Sabi ko, ang luwag-luwag dito sa mga babae. Ang dami-daming space. Pagising daw ni AR, sabi niya, mali kwarto ba yung tinulog mo? Kasi puro babae yung katabi. Early ka nga dito, nakakakot ako. Yun ang libo mo? You're so scared. Tapos kami, Wait nga, bumalik ka nga ulit. Tapos gusto ko yung tanong ka. yung next gising ako,
nagising ako si ER nakaupo, tapos nakagano'n. Ha? Sabi ko lang, nangyayari sa taong to. Kasi nakagano'n siya. Doon ako talaga magugulising. Pag nagising ka na. Natutulog siya. Hindi ko sarap ng tulog ko kasi dumi ng likod nito eh. Puro dahon. Kasi gano'n. Color. Parang madumi. Kasi puro buhangin. Puro kasi yung kama nila. Tapos puro buhangin yung kama. Ito kasi. Tama sarap yung tulog ko kasi pet ni AR nakagano'n siya. Oo, baling-balik. Nakagano'n siya. Hindi ko na pinakailaman. Gumano na lang din ako. Gusto ko na matulog siya. Sa'yo ba yung ano doon? Parang hindi mo na. Kanina yun. Kay Arvin yun. yun. Yun niya ako kahapon. Sa bata yun. Ayan, wala na kayong katatakutan. So ayan, so yun po yung mga na-experience po ng mga girls dun sa aming group. Okay, so yun nga, parang may mga parang konting sleep paralysis or parang may mga ganyan na may nakikita sila. Okay, so talagang ibig sabihin talagang meron talaga kasi hindi lang iisang tao yung nagsasabi kundi marami at hindi naman nila alam yung ibang kwento eh. Hindi naman kasi yung iba doon wala naman sila na noon nung time na nagkukwento yung ibang mga lalaki habang nagiinuman. Sorry, medyo nahihirinan ako. Anyway, so ayun nga. So movie na nga kami after kasi as I mentioned earlier, overnight lang kami doon. Eto pa, okay. So yung kung maalala nyo yung mga magkakwento ng mga lalaki, yung isa doon hindi siya totally lalaki. So she's a lesbian. Pero anyway, it's not really the point, okay. So may parang open siya na third eye. Sabi niya meron daw sumusunod sa akin na batang babae. Okay, and then it looks like yung babaeng yun, sumunod na talaga sa akin hanggang dito sa bahay namin. So let me elaborate. Okay, so sabi niya, okay, meron daw sumusunod sa akin na batang babae. Yung babae daw yun, na babata, ay nakatira daw dati doon sa lugar na yun. Okay, so mahirap lang daw yung batang yun. Wala daw siyang mga laruan kasi nga mahirap lang sila. And then naglalaro daw siya one time and then may gumulong daw na bato sa kanya, natabunan siya ng bato. Then that was the cause of her death. Okay, and then yun nga, since nagdala nga daw ako ng manika doon sa lugar na yun, okay, yung isa, yun nga yung nakasama ko dun sa picture. Na-amaze daw yung batang babaeng yun sa dal. Tinitingnan daw niya na tinitingnan daw talaga kasi never pa daw siya nakakita ng ganong klaseng dal, ganong klaseng kagandang dal. Okay, then it looks like she took a liking to me and to my doll. Sumunod na siya hanggang sa bahay namin. And then every time na makikita ko noong kasama ko sa work dun sa office, palagi daw nakasunod sa akin yung batang babae. Kaya nga kung maalala niyo yung mayroong kwento dati si Kathleen na may nakasunod sa kanya na paraging batang babae naman, ay lalaki naman. So ayun, parang nakaka-relate tuloy ako doon. Pero ako naman, hindi naman ako natatakot. Ako pa, Diyos ko. Hindi naman ako natatakot sa ganun. Wala naman ako nararamdaman. Like, pero ito lang. Okay, meron lang ako weird. Pero it could be paranormal or not. Baka hindi naman, nagkataon lang. Kasi palaging dito mga time na unang mga araw na pagkatapos noon, palaging may nahuhulog dito, nahuhulog yung mga manika ko, kahit maayos ang mga pagkakalagay ko, nahuhulog, kakanda hulog-hulog. So, hindi ko alam kung may kinalaman siya doon, na baka nilalaro niya tapos nahuhulog niya nang di sinasadya. Pero anyway, kung ano man, ano pa man, okay lang naman sa akin, okay na nandito siya, as long as
yun nga, wala siyang ginagawang masama, hindi niya kami sinasaktan, hindi siya nagdadala ng kamalasan, hindi nagdadala ng sakit or whatever. As long as she's harmless, okay, she's not really doing anything bad or harmful, okay, so okay lang sa akin yun. It doesn't really scare me or bother me, okay. So ayun, okay, so meron nga daw dun sa lugar na yon, marami daw mga kakaiba. Then sabi ni Sak, may mga kapri rin daw, meron daw parang mga tikpalang or mga duwende, mga ganyan maliban sa multo. Then bumalik kami dun sa lugar na yon, sa bahay na nga na yun, dun sa Batangas. I was planning on doing some investigation sana. So parang gagamit sana ako ng spirit box, magaganyan. Unfortunately, I was not able to do that kasi yung isang bahay, kasi parang ang itsura kasi ng parang siyang isang parang hill na dun sa tuktok ng hill na yon, or parte siguro siya ng bundok. Nilagyan nila na parang mga 3 bahay, okay? So, yung bawat bahay na yon, pwede mong irentahan, okay? So, sa amin napunta yung gitna. May nag-rent kasi na parang isang pamilya rin doon sa sa katabing bahay lang namin, nag-video okay sa first day. So ayun, hindi ako nakapag kasi ang ingay-ingay nila. So paano naman ako makakapag-record ng video or hindi, ayoko ng paranormal nang makapag-investigate kung ang ingi-ingi nun. Malamang matataboy talaga yung mga ghost, diba? So, hindi din sila magpapakita or hindi sila magpaparamdam. So, hindi ko siya nagawa. Nung second day naman, although matahimik naman, wala namang nag-iingay, wala lang, maraming tao. Okay, kasi parang, nung time na kasi nang pumunta kami, nung walang masyadong tao, parang hindi kasi yung peak season. Nagkataon na peak season ngayon. So, ayun. So, napurnada yung bala ko, hindi siya natuloy. So anyway, natapos yun, nalibukod pa nga doon, hindi nga ako nag-enjoy masyado kasi nga tingnan yung dagat nga hindi nga masyado malinis, hindi masyado malinaw yung tubig. So ayun, so parang wala walay lang yung namin. Although nag-enjoy naman kahit paano kasi may pool naman doon. So although yung pool na yun is kailangan i-share ng lahat ng mga nandun sa burol na yun na bahay, 3 bahay na yun. So kung sino man yung nag-rent doon, pwedeng maligo dun sa pool na yun. Mukhang nag-enjoy naman din yung mga kasama ko, yung mga lalo-lalo na yung mga bata. So yun ang importante, yung mga para sa bata naman talaga, kung tutuusin yung parang summer vacation. Kasi kung kami lang, ilang beses na rin naman kami nakapunta sa mga beaches. So okay na siguro, okay lang naman. Pero yun nga, baka ulitin namin ngayon taong ito, baka pumunta kami sa beach ulit this year. Hindi ko lang sure kung kailan. Basta parang may plano, sana matupad. Sana hindi talagang maging drawing lang yun. But hopefully, yun nga mangyari nga yun. Para makapunta kami sa mas magandang beach. Kasi ako talaga, gusto ko talaga, mas gusto ko maligo sa beach kaysa sa pool. O kahit anong natural body of water. Like ilog, or lake, yung ganyan. Or kahit pond. Basta malinis, tsaka malinaw. O tsaka yung walang mga dumi-dumi. Kasi, syempre, nakaka-enjoy ba yun? Kasi ako, nature talagang gusto ko. Gusto ko makapunta sa magandang lugar, ganyan. So, ayun nga. Anyway. So, ayun lang. I hope na natuwa rin po kayo kahit paano po dito sa video na ginawa ko. I'm sorry I'm all over the place. Okay? So, ano pa bang inaasahan ninyo? Pero anyway, this is just a bonus video as I mentioned. So, don't worry. Meron pa po tayong susunod na kwento, yung talagang storytelling or narration. So, ayun lang po. I-share ko lang po itong mga to kasi gusto ko na po siyang ibahagi sa inyo kung ano yung mga naging kwento doon tungkol dun sa lugar na yon. Okay, according dun sa caretaker ng lugar pala, so may singit ko lang. Bahay bakasyon na daw talaga yon. So, na parang eventually siguro para kumita, pinarentahan na lang ng may-ari. So, it's not as if yung para talagang nabili nila somewhere and then meron nangyaring krimen doon or parang kakaiba. Wala namang ganun daw. So parang siguro medyo liblib na pook na kasi yun, medyo bundok-bundok na, kaya may mga ganong klaseng mga nilalang na nandoon. They coexist with people, kumbaga. Ayun lang po. So okay, and by the way, maraming salamat po talaga sa
overwhelming na response po ninyo sa pinaka-latest na video na in-upload ko po. Yung pong kwento po ni Zach, okay, yung pasisikatan kita sa araw. So, sobrang nakakatuwa na talagang, well, obviously naman, na-miss nyo talaga si Zach, okay, kasi nga, konting oras ko pa lang siya na-upload, ang dami nang nanood, at saka ang daming overwhelming talaga yung buhos ng mga comments. So, sobrang maraming salamat talaga. And then, take ko na lang din pala tong opportunity na batiin yung ilan sa mga talagang alam ko talagang nandyan para sa akin ever since. At ito pala, so palagi niya share yung mga ina-upload ko kahit dun sa personal na page ko, dun sa page o personal na page, dun sa mismong Facebook profile ko, tama ba? Tama. Okay, well anyway, dun sa Facebook ko talaga, so lahat ng mga pinopost ko dun, sinishare niya si Marites Suzuki. So, Ate Marites, maraming salamat po talaga sa palagi niyo pong pag-share ng mga pinopost ko dun sa page natin sa Dalsins Books at saka yung sa sarili kong Facebook, sa personal Facebook ko. So, thank you po and God bless, at sana po okay ko kayo palagi. Sana rin po ay okay po si Aunt Beth Pulido. Okay, so sana po okay po kayo. Salamat po talaga. God bless. Ganon din kay Ori Rex. Okay, and then kay Maria Georgievic. Okay, salamat po. Salamat sa iyo Maria. Salamat sa iyo Ori sa palagi niyo pong pag-message po sa akin, sa mga encouragements and all. Sobrang nag-i-enjoy po ako. Thank you rin po kay La Smart B. Okay, dun po kay Leonard Neville at saka kay Wildberry, so at saka sa mother po nila. Thank you po sa inyong lahat. Okay, and then gusto ko lang din sanang batiin din si Ariela Maxine, ang akin mga admins, sila Lolo Batman, si Tameme, si Moy, si RV at saka si Jengski. So I hope that you're all doing well. At sino pa ba? Okay, si Melvin Montes. Okay, so I hope na okay po kayo palagi. Okay, God bless po. At maraming salamat kay Cass Unalus. Okay, my God. Siya po yung gumawa po ng bago po natin na YouTube cover. Okay, kung mapapansin niyo po, napalit po ako ng cover. Same po doon. Yun din po yung ginamit ko doon sa doon po doon sa Facebook page po natin ng Dalsins Books. Okay, so yun po yung ginamit ko. Ang ganda po. Nagagandaan ako talaga sobra. Tamang-tama po siya ng level ng parang cute at saka pretty pero eerie po at saka weird at nakakatakot. Ayun po. Okay, yun lang naman. So, again, I would like to thank you all for listening and watching. Take care always and God bless. Salamat po. Bye-bye. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dalsinspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.